Ortigas, kanina may mga nag-pop up na ng mga chat, pero maliban po doon, i-mute ko po muna lahat. Ayan. Okay. Okay, so mute ko po muna lahat tayo. Okay, so moving back, ito pong project natin na to, it's just started selling, I think 2019 of June. So bago pa lang po siya, sa mga magtatanong, hindi po ito katulad ni Manila na RFO na. So our location or address is still located in PGMC building sa kaninang binanggit ko po. So located in Mandaluyong City, wherein lahat ng bookings, kung yan sa site, wala po kayong pagre-reserbahan doon. Dahil lahat po ay dadalhin sa Mandaluyong kung sakaling gusto nilang talagang sa office mag-transact or else online reservation. So same office schedule po tayo at kung makikita po nyo, this is our project location now. Ayan po siya. So it's very accessible. Yan. So, Kilometer 19, CTIP Compound, Ortigas Avenue, Extension, Barangay Rosario, Pasig City. That's the complete address of our project site. It's very eye-catchy. Napakahaba po ng board up na yan dyan sa may Ortigas Avenue. At talaga namang lilingunin ng mga mapapadaan at mabiyahe. Especially na pag dumiretso ka doon, papunta ng SM City Ortigas, junction na yun ng Cainta, di ba? So, East Project na talaga. Okay, 5 minutes away from Cainta Junction, 22 minutes from Antipolo. Eastwood Mall, it's only 18 minutes. Makati, yung mga nagsasabing anong project malapit sa Makati, ito po ang project na pwede nyong pagdalhan. 31 minutes away, Taguig, 26 minutes away. And of course, yung mga famous malls na existing, SM City Ortigas, walking distance lamang po siya. Robinson's Gallery, it's just 20 minutes away. So ito po yung ating project site, ang haba ng ating pinaka-project entrance, no, ang lapad niya. So napakaganda talaga. Papunta po dito sa inyong left, it's Eastwood Tendesitas, EDSA, Tendesitas, going to EDSA. At sa kabila naman po, Cainta Junction, Antipolo, Taytay, Rizal. So I think kayo po mismo ay very mapapakinabangan ito kasi po napakalapit lamang po niya sa inyong mga location. Tama po ba? Diba? Napakalalapit lamang po niya. So, ang kailangan lang pong gawin is, mamaya, papakita ko naman din sa inyo yung pinaka-location po ng ating project at yung mga model units. So, ito po, itong community na to natin sa Ortigas ay binild up for this market segment. So, ibig sabihin yung mga young professionals age 35 years old and above, na stable na ang kanilang income, yung mga single dwellers, o kaya nagsisimulang pamilya or early nesters, yung mga nagtatrabaho po saan? Sa may Taguig, Eastwood, Cubao, Makati, Central Business District of Ortigas. Ayan, sila yung mga dapat nyo pong Okay, so nawala po ulit ako. Tama po ba? Nakikita niyo pa po o hindi? Hindi na naman. So, ano ko ulit siya, flash ko po ulit sa ating screen. Oo, nawala yung slide. Nag-connecting kasi, yun ang ano natin. Okay. So, ito po ulit. So, ito po yung binabanggit ko kanina. Ito pong project na to ay conceptualized and design for our economic social BD market, BCD market. Startup families who are residing in Pasig or in the East area, mga nagtatrabaho po sa Ortigas, Taguig, Eastwood, Cubao, and Makati, sa may Central Business District, yung mga young professionals, age 35 and pataas. So, para sa kanila tong project na to. So, yun po yung titingnan natin. Okay. Next slide. Wait, naghahang lang po ako. Yan. So, habang ayaw niyong mag-next. Wait lang po ha. Nagkakaroon
Yun. So, pasensya na po. Nagkaroon lang po tayo ng difficulties in our slide. So, moving back, ito po yung ating mukha ng building, yung nasa Bukana po. Itong portion na to kung saan may mga busy streets. Yan po yung ating harap ng Ortigas Avenue Extension. So, dito po, 22 buildings ang itatayo. Ang taas naman po ng per floor is 15 story high with 19,000 of units plus additional 3,331 parking. So again, kung kayo po ay mayroong bebentahan at sa tingin nyo dito for good mag-i-stay at mayroong wheels, alokan nyo na rin po ng parking. It's a separate contract and commissionable amount. Okay? So ganun po siya. So ito yung mukha ng ating development plan ng site. So ang una pong inintroduce in the market is the building M or Michael. And then the building N naman, yung sumunod. So, diyan po ay meron pang mga inventories. Majority na lang po ay nasa building N kasi yun na nga po yung bagong binuksan. So, ang expected turnover po nito is completed by December of this year. So, still naka-same facing pa rin po kami. Yung pace ng aming pagda-turnover for the first two building ay hindi pa naman po na-adjust or ina-announce. Ayan po siya. By December 2020, ayan. So, RFO na siya. Good as pwede ng lipatan. So, kung ang kliyente po ninyo are looking at the other buildings pa na hindi pa na itatayo, I suggest hilutin nyo na kasi malamang nakailang price increases na yan bago po yan buksan. Ang developer po kasi ay hindi sila basta-basta nagbubukas ng building hanggat hindi at least 80% sold sa isang building. Okay? So, wag nang maghintay pa. Alam nyo naman, nag-appreciate ng values ng ating property. So, yan po yung construction on site. Kung pupunta po kayo doon, this was taken first quarter of this year. So ngayon po, last February, nag-top off na sila. Ibig sabihin, naka-reach na sila sa mismong tuktok. Kaya yung mga internals na lang po ang inaayos at ongoing na rin naman po ang construction doon at pagtatapos ng Megawide. So huwag na kayo mag-alala on the delivery. So this is the actual floor layout that we have. Katulad ng nabanggit ko kanina sa Manila, 64 units po ang meron in this building floor. So 64, sabihin na natin times 15, there are 960 units. O diba? Mas medyo konti ang density pagdating dito sa Ortigas project natin. So ganyan po siya. Pag technical, gustong makita yung mga sukat, ayan. So yung mga dimensions, minsan kasi baka mamaya ang maalokan nyo, engineer or architect, maalam sila dyan sa mga sukat-sukat. So pwede nyo rin pong ibigay itong floor layout na ito, na meron na siyang mga technical descriptions po ng mga buildings or ng mga rooms. So ito naman po, kung ang gusto ninyo is yung unit type, so meron po tayong colored layout naman. Kung saan dito nakadistinguish yung mga iba't ibang units na pwede nyo pong ibenta. So kung makikita nyo, meron po ditong 4 na kulay, the green, the orange, the blue, and the yellow. So ibig sabihin, 4 din po ang pwede nyong i-allok here. So unlike Manila, may studio sila doon. Dito po, ang pinaka-binibenta nyo na ay 2-bedroom. Okay? So 2-bedroom po tayo. Unahin natin yung pinakamalaki, the 2BRA with 35.57 square meter. Ang kanya pong location ay nasa labas. Tingnan nyo po yung nasa baba na key plan. So ganyan po siya. Outside po or outside, ang outer units po siya na 35.57. And then, ang pinakamarami na unit type po sa Ortigas, we have 30.60 square meter. Ayan naman po ang kanya mukha. So, ang dami, no? So, that is why, in the project site, sa showroom po natin, ang nakalagay po doon ay 2BRB with 30.60 square meter. Yun lang po ang nakalagay doon na actual turnover at saka dress-up unit. Mamaya, ipapakita ko naman sa inyo. Bakit po? Bakit wala yung ibang unit type? Kasi yun lamang po ang marami na pwede nating i-allok. Diba? Parang there's no use naman. Maglalagay ako dyan ng 2BRA or 2BRC o kaya 3BR na limitado lang naman po ang pwede ipakita or ibenta. Okay? And yung 2BRC, exactly same lang po ng floor layout with 2BRA. Ang kaibahan lang po sa location niya. Ito po yung nasa loob. Ang advantage sa kanya, katabi po naman niya ang lift o ang elevator. By the way, katulad ni Manila, meron po tayo ditong 4 na elevators, working elevators sa nasa loob. Ito po siya, itong mga nasa, nyo po. Lipat ko lang siya para mas maturo ko. Okay? So mga hindi nakakapunta, ayan po. Yan, ayan,
Ayan po. So, yan po yung ating mga elevators. So, 4. And may pinakamalaki po tayo. Tinatawag natin siyang 3BRA. 42.07 corner po ang kanyang location. So, ayan po ang kanyang. Ito po yung mga mukha ng mga actual finishes that we have there. So, ito na po siya. So, fully fitted, fully finished unit. Gamit na lang. Pwedeng-pwede ng lipatan. Actually, mukha lang din po siya yung ating unit turnover sa Tondo sa UDH Manila. Kaibahan lang po, mas lighter yung paint or shade na ginamit po dito. Ganyan po. Ito po yung mga bedroom, kitchen po yan. Ito po yung mga bedrooms natin. Bedroom 1, bedroom 2. Okay, so ang ganda ng ating mga windows. Napakalaki ng opening for the purpose of ventilation and lighting. At ito po yung ating comfort room. Okay, so lahat po ng mga bathroom fixtures na nandyan ay exactly the same na ito turn over sa kliyente natin. Okay, so ito naman po yung dress up. Nilagyan po nila ng interior. Yan po siya. Diba? So both the living and the dining area. So again, pag pumunta kayo sa site, yan po mismo yung mukha. Actual po niyan is 30.60 square meter lamang ang laki po. Okay, so yan po ang ating bedrooms, kitchen with interior. Ayan po yung ating bedroom 1 and bedroom 2. So, I suggest pag magti-tripping kayo, unahin nyo muna ipakita yung turnover. Diba? And then, that's the time tumalon po tayo. Doon kagandahan naman dito, nauuna talaga yung turnover unit na naka-display sa showroom. Bago ito. Para magtaas. Okay, diba? So, ma-increase nyo yung interest nila. Hindi yung pababa. Hindi yung pinakita nyo, wow na sila. Gandang-ganda na sila sa dress up. And then, tsaka nyo padadalhin sa turnover. Okay? So, yan po yung comfort room with interior. So, yan po. And then again, ang kagandahan po dito sa ating project, kung mapapansin po ninyo, ang ganda po ng open space design niya. So, yan po yung ating open space design. Lahat po ng naka-green portion na yan, that's the 3,000 square meter, 3 hectares po, 1.3 hectares ng development po natin dito. Open space development na kung saan naka-green concept po siya, diba? So, eco-friendly at talaga napakahaba ng stretch, tuloy-tuloy, walang putol. And sinasabi nila, ang kinuha rin daw po dito ang mga architects and yung mga magde-design ng atin pong open space are also nakapag-design na po sa ibang bansa, especially here in meron po silang na-design in Korea, yan, Japan, yan. So, maganda. Ibig sabihin, proven and tested na po yung design na gagawin natin dito. Okay, so those are the perspective views ng ating mga amenities. Kung makikita nyo po. Okay, so yan po. Nakikita nyo, naka-flash. Or hindi pa po nag-change dyan sa inyong mga screen. Outdoor gym. We have the water features. Dito po, wala rin po magiging pool, but we do have lagoon. Okay? So, lagoon po ang meron natin sa Ortigas. These are purely perspective pa lang. Maaring mas pinaganda pa siya on the actual. So, hintayin lang po natin. And I think they are still working na rin sa pagsisimula ng ating 1.3 hectare open space development. Okay? And multipurpose hall or admin office. So, kung in the future, magkakaroon po ng mga guests, ayan po siya. So, dito na lang i-accommodate pati yung mga parking guest. Ayan. So, dito yan sa may bukana lang din po siya. So, magkakaroon din naman po. Sa mga magsasabi, parang ang daming buildings, 22 buildings, baka mamaya in the future magmukha na yung hindi na maganda, diba? So, huwag po kayong mag-alala because ang density po niyan ay hindi naman ganun kasiksik nga. At the same time, yung spaces between buildings, malawak. Tama, Ma'am Boying, no? It's 10 meters yung sinabi ni Ma'am Boying dati na distance. So talagang mayroong space for air and ventilation. Yung mga buildings to buildings, hindi siya talaga magkakadikit. Kasi pag titingnan mo sa picture, parang magkakalapit siya. So malayo naman siya. Yan. Basketball court, magkakaroon din po tayo. At syempre, yung future commercial na nabanggit ko kanina. Kung si Manila may Deca Mall, dito rin po in the future, magkakaroon din po tayo. Yan po yung nasa Bukana. Yan po, yung malaking portion po na yan. It's also the
Okay. So, narinig nyo po again. So, this is the computation. Low zone, 2.4 million lamang po. First low as 2.4 na 30.60 ang laki. May 2 BR unit na ng kondo sa Ortigas si kliyente nyo. Kung mag-check po kayo along other marketings dyan, kami na po yung pinakamababa. Minimum dyan is 3 million pataas na. Tapos ang liliit lang ng mga area. So, take advantage of that. Magandang i-allok niyo na si Deca. Lalo na ngayon na mas affordable pa po siya. Okay? So, yan po siya. We have the mid-zone. Ganun din po. And high zone. Ito na yung pinakamataas. 2.9 million. Ayan. 2.9, 3 million. Ayan po siya. So that's the price that we have. Ngayon, kung titingin kayo sa computation na pinapakita po sa inyong screen, may nakalagay po ditong discount. So yun po yung panibagong pa-promo ng developer. Meron na po tayong sa 10% equity before, tama Ma'am Weng, wala pong discount. Hindi na siya na discount. So this time, binigyan na po tayo ng paid equity or automatic discount pag nag-avail ng unit ang kliyente mo. So the remaining DP or equity can be payable pa rin po for us long as, tingnan nyo naman, 8 plus 5 months, 13 months to pay. Oo, 13 months to pay. Tanong, ma'am, ano ba? Pwede bang equity 1? Ano yung equity 1? Ano yung equity 2? Ano yung 5 months? Ano yung 8 months? So, yung equity 1, after ng reservation, yung equity 1 po ang kanyang pagdadaanan. Halimbawa, dito sa first slide, 13,000 po muna siya monthly for the first 5 months of his or her payments. In the concept na hindi pa po ready yung unit niya para malipatan. Okay? So, nagma-monthly siya nang hindi pa siya nakatira. Ngayon, since ang target nga po natin by end of this year mapalipat, pag tumawid na po yan ng 6 months onward hanggang 13 month niya, tumaas na po kasi nadagdagan na siya ng insurances tsaka amilyar. Bakit po? Kasi na-deliver na yung unit. Ganon po siya. Ibig sabihin, napalipat na si kliyente. Kaya mayroong increment sa equity payment niya. Okay? So, ganon po siya. And then, tatapusin mo muna yung 13 months payment bago po tatalon ulit sa balance. Pili ulit siya, 25 years pababa. So, pwede po tayo ng broken years yun ha. Hindi po porket nakalagay lang sa inyong screen 5, 10, 15, 20. Yun lang po yung option. Baka mamaya kaya niya ng 3 years, kaya niya ng 12 years, depende sa edad or whatsoever. Pwede po natin siyang computan. Okay? So, malinaw po tayo. Take opportunity kasi po mababa po ang ating reservation fee dito. 10,000 lamang po. Ang pinaka-standard natin dyan ay 15,000 ang kinokollect kapag 2BR po ang binili ng kliyente. So, hindi natin alam kung kailan siya ibabalik sa dati at hindi natin alam kung hanggang kailan po ang ating paid equity discount. So, lookin nyo na po ito. And I think naman Ortigas, it's very mabenta talaga. Okay? So, wala na po akong slide for Ortigas. Kung may questions po kayo, pwede nyo pong i-chat or mag-unmute po kayo ng inyong mga sarili para we can move forward kasi mukhang mahaba-haba na rin ang aking na-discuss. Papasadahan ko ng mabilis yung Marilao. May SPA Marilao po. Oo. Ako, magiging excited kayo dyan. Kasi kayang-kaya nyo yan, mga townhouse. Oo nga, pang townhouse din mo sila, ma'am. Oo yan ang forte niya ni Zonal Actually, ang dami nang inubos niyang project namin sa Cavite. Okay. So, ibig sabihin familiar sila sa... doon kasi magkaiba naman yon, Mitch. Wala naman. Okay lang. Okay. So, moving back, ito po, mabilis lang din po si Marilao para magkaroon lang din po kayo ng idea at para makasabay po kayo sa bubuksan natin ng project here wherein house and lot nga, katulad ng sinabi ni Ma'am Weng. Pinaunahan na tayo, And I think kung hindi naman natin kasi i-embrace din po yung product that we have here in Bulacan, hindi rin tayo makakatalo doon sa townhouse na binabanggit ni Ma'am. Kagandahan po dito, 19,000 po ito. So, napakadami ng units. 5,000 po ito na townhouses. So, pwede tayo talagang kumulekta ng ating ikayayaman dito pa lang sa project natin dito sa Bulacan. Okay? So, yan. Hintayin nyo lang po. Mag-flash din po yan on your screen. Pinalaki ko naman na siya. So, yan. Ba't ba ayaw mo mag-slideshow agad? Okay. So, dito, katulad na nakita nyo, Urban Deca Homes Marilao. Pag sinabing Urban Deca Homes Marilao,
Ibig sabihin, mid-rise. O, Miss Weng, sabi, house, bakit condo? Okay. So, sa mga nakabenta before dyan sa South, kilala nyo to kasi nakikita nyo to. Ito na lang exactly ang mukha ng kabil natin. Tama, no? Yung ating mid-rise dyan. So, ito lang din po ang kanyang mukha. So, we are located in Abangan, Marilao, Bulacan. Pag sinabing Abangan, we are just in the MacArthur Highway. Tagus-tagusan. All the way to Pampanga, Bulacan, palabas ng May Kawayan, ayan, labas mo monumento. Yan po yan. So, kaya accessible tayo. Wala po tayo dun sa mga looban na parts. So, we are pinakamalapit sa QC at saka Kamanaba area. Pag may nagtatanong, dito nyo po dalhin sa atin. So, yan po siya. Pag pupunta sila, ang kailangan nyo lang pong sabihin, Photon Marilao. Photon Marilao because nasa tapat po namin yung photon shop, yung mga van. Nandyan po sa tapat. At wag po Deca Homes Marilao, wag Urban Deca, kasi po pupunta po sila sa old project ni Deca located in Loma de Gato, Beverly. Yun po, Loma de Gato, Beverly. Sorry ma'am, na-excite lang ako. Hindi pa nakaget over sa Ortigas. Ma'am Cecilia, it's 5,000 townhouse. Okay? 5,000 townhouse. So, balik po tayo. So, kaya nga, kailangan, Photon Marilao po ang kanilang i-base. Ayan po ang kanyang location. So, paano po makarating? Ayan yung mga area. Sa ngayon, hindi pa siya manageable, pero mayroon na pong mga bus na dumadaan dyan sa labas. Ang nagtatransport all parts of Bulacan going to palabas ng Monumento Circle to EDSA. Okay, so, okay pa rin siya. So, what you are selling here is existing inventory. Ayan na po yung actual gate that we have. Oo, yan. Tama yan, Ma'am Cecilia. Thank you for the push. Kasi yung mga hindi na familiar with the Bulacan, so ito po siya. Urban Deca Homes Marilao, it's a built-in communities, nakatayo na siya. At kung mapapansin niyo po, yung mga nagsasabing, ay Miss Mitch, bahain dyan. Nakikita ko yan lagi sa TV, binabaha kahit kami ay nandito dyan. Diba? Tama? So, para po ma-address to that, ayan, nakita niyo po naka-elevate yung ating project site. Maliban sa yung Abangan, kahit magtanong kayo sa mga local dito o dito nakatira, aware po sila na yung Abangan Highway ay mataas. That is why, ang ginawa po dyan ng local government ng buong parts ng Bulacan, ng MacArthur, in-elevate po nila yan. Nagtaas na po sila. Kahit yung SM Marilao, nakaangat na po siya. Siguro po, lagpas kalahati ng tao ang tinambak sa kalsada para lang hindi na mabaha. So, moving forward, nitong mga nakakaraang tag-ulan ng June, July, so far, hindi na po siya binabaha. Hindi ko lang po alam syempre yung mga local tenants, 'di ba? Yung nasa loob na hindi na humabol sa kalsada, malamang sa kanila po napunta yung mga tubig before na dumadaan sa kalsada. Okay? So ito po yung actual look ng ating development here. Katulad lang din ni Campbell nga, kamukha. It's a 4-story mid-rise condominium. Kahit na 4-story, may elevator naman po tayo. O, di ba? Hindi talaga tinipid ang ating project. Dito, 28 buildings pa po ang bubuksan. Napakarami pa. 3,788 units. Naku, nanggigil yung mga mata ng iba. May nakitang townhouse. Okay. Yung townhouse nga lang po, sold out na sa ngayon. Okay, naghihintay lang din po kami ng mga reopen at saka pag-o-open po ng mga expansion phase pa. Pero sa ngayon, wala po muna. Ang kailangan po muna nating i-concentrate is to focus selling of our condominium projects. Okay? So, bakit siya mas masarap ibenta? Because of, unang-una, location-wise, katabi lamang po natin ang MacArthur Highway. Pangalawa, accessibility, dahil maganda ang location, 24/7 may ready transportation tayo. Hindi pa lang po nakakabalik ang hari ng daan, ang jeepney, pero ang tricycles, ang buses, andyan na po sila. Okay? So, dumadaan na. Kaya nga po, marami din po kami mga site trippings na sa ngayon. And of course, Harborlink, Kamanava areas going to palabas, papunta ng site, napakabilis na lang. Kaya ako, kung galing po ako ng Tondo, Manila, dati nakakatulog pa ako. Ang dami ko ng panaginip na nagawa. Ngayon po, because of this shortcut, ika nga, 30 minutes makikita mo, NLEX na. Bumabaybay ka na. So, pinalapit lang. Ibig sabihin, we're just connecting the distance because of these developments. PNR Clark, ayan, kung lalabas at taga-south ang inyong mga kamag-anak ng kliyente ninyo, ito, from Pampanga all the way through to Tuban. O, di ba, saan ka pa? Madadaanan itong ating project site dito sa may Marilao. I think SM Marilao yung pinaka-entry exits nito. Napakalapit na lang. Yung dating 2 oras, 35 minutes na lang.
Ganda, di ba? And of course, the New Manila International Airport, which is said to be the largest airport in Asia. Nasimulan na po ito, natigil lang because of COVID. Pero just last year, awarded na ito sa San Miguel Corporation. Nag-groundbreak na sila. Saan po ito located? This is in Barangay Taliptik, Bulacan. O, diba? May sarili ng airport si Bulacan. At ang kagandahan dito, less than an hour, kung ang kliyente mo ay dito mo patirhin sa ating UDH Marilao site, abay, napakalapit na lang. Travel distance na lang. O, diba? San ka pa? And of course, ang dami pa pong neighborhood natin na develop na. So, yan po yung mga naka-flash dyan. Mga kapitbahay na lang po